Ulitin ko po, ang ating aralin ay may title na The Rapture of the Church. Kapag rapture ang pinag-aaralan, maraming Kristyano excited. Excited pa kayo? Kapag rapture, yung iba natatakot. Nung mga nakaraan, di ba may mga nagpa-prophesy na darating na daw si Lord sa solar eclipse. So tapos na ang solar eclipse, hindi pa dumadating ang Panginoon. So, alam ko maging si Eli, I think si Kibuloy, nag-prophesy ng second coming, hindi dumating. Tapos, sino ba? Sa JL, si Brother Eddie Villanueva. Nag-prophesy din siya na darating na ang Panginoon, pero until now, hindi pa din dumadating. So, natulad na sinabi ko kanina, maraming mga mananampalataya ang excited sa aralin na ito. Pero, bago natin pagbulay-bulayan at bago tayo magpatuloy sa ating talata, intindihin muna natin, ano ba yung rapture? Ano ba yung ibig sabihin ng rapture? May nabasa ako, sabi niya doon, ang word daw na rapture ay wala sa Bible. At ang sagot ay yes and no. Bakit? Yes, kung ang basihan lang natin ay English translation. Actually, wala kang mababasang word na rapture sa English translation. Pero, kung titignan po natin sa Latin Vulgate translation, ni Saint Jerome, doon natin makikita yung word na rapture. At makikita natin yun dito sa mismong text natin. Dito sa 1 Thessalonians, dito po sa chapter 4, verse 17. So, ang English word na rapture ay hango sa isang Latin word. Ito ay galing sa Latin word na rapio. Sa English, madaling unawain. Kasi sabi dito sa English, caught up. Pero sa Greek, ang ginamit sa Greek ay haparzo, meaning to catch, a way up, to clap, to pull, at ito yung gusto ko, to take by force. Ito yung gusto kong emphasize dito sa meaning ng word na rapture. To take by force. So, ang rapture, ito yung biglaan at puwersahang pagkuha sa mga mananampalataya. At sino yung kukuha? Ang Panginoon. Sino yung kukunin? Mga mananampalataya. So, sa Tagalog, meron nga tayong ginagamit na word, di ba? Yung pagdagit. At kahit papano, nabigyan ng justice, only justice, yung word na harpazo. At yung topic na iyan, ang pagbubulay-bulayan natin ngayong Lord's Day. And, Lord's Day. Yan ay Lord's Day. Gusto ko lang i-clarify na ang rapture ay magkaiba sa second coming or Lord's Day. Oh, sorry, the day of the Lord. Sorry. Minsan, may nabasa ako sa Facebook, happy Day of the Lord. Happy Day of the Lord. Kasi Sunday, Happy Day of the Lord. Sabi ko, iba ang Lord's Day sa Day of the Lord. Pag sinabing Day of the Lord, it speak about the second coming of Christ. And Lord's Day, ito yung Sunday. Okay, very significant sa atin ang Sunday, kaya ang tawag natin dito ay Lord's Day. Bakit? Maraming mga nangyaring event na nangyari. The day of Sunday. Diba? Si Christ muling nabuhay Sunday. I think yung Pentecost, Sunday nangyari yun. Kaya pagdating sa Revelation, ang tawag na natin, at especially ni Saint John, sa Sunday, ay hindi na Sunday, kundi Lord's Day. And once again, katulad na sinabi ko kanina, magkaiba ang rapture sa second coming. Yung iba kasi nalilito dito eh. At yun ang gusto kong i-clarify. Yes, may similarity sila, pero magkaibang event po ito.
At pag dito ka lang nakabase sa 1 Thessalonians, medyo mamimix mo dahil sa chapter 4, rapture, tapos pagdating sa chapter 5, second coming na. Kaya iba na pag-mix, tama? Pero once again, magkaibang event po ito. Ang similarity po nila ay parehas na present sa dalawang event na ito, si Kristo. Ulitin ko sa rapture at sa second coming, parehas na present si Christ. Pero ang pagkakaiba po nila ay ulitin ko, magkaibang event at pangalawa, iba yung time, yung timeline. So magkaibang event dahil ang rapture, ito yung pagkuha ni Christ sa lahat ng mananampalataya at sasalubungin niya sa langit o sa alapaap. Sa langit sa langit. Alapaap. And ang second coming, ito naman yung pagbaba ulit mismo ni Kristo sa earth o sa lupa. Bagat touchdown. Okay? Sa rapture, dumating si Christ pero sa alapaap lang. Okay? That's why we do not call that second coming. Kasi yung second coming, tulad ng first coming si Christ, naglakad sa lupa. Okay? Touchdown. Amen. Explain ko pa yun sa text natin. At ang second coming, di ba yung rapture, ito yung pagkuha, pagdagit ni Christ sa mga mananampalataya, titipon sa alapaap, sa salubungin niya. And second coming naman, ito yung pagbabang ulit ni Kristo mismo sa lupa at i-establish niya ang kanyang kingdom at maghahari siya ng literal 1,000 years dito sa lupa. So, magkaiba yung event, magkaiba yung time. So, gusto ko lang i-clarify. Rapture muna bago ang second coming. Pero ito kasi yan. Ito yung basic timeline. Rapture, tribulation, and then second coming. Okay, that's why tayo ay mga pre-trib. Pag sinabing pre-trib, yung prefix na pre, meaning before, and then tribulation. Before tribulation, mararapture na tayo. Okay, sabi din naman yun sa Thessalonica chapter 5. First Thessalonica chapter 5. Na hindi na tayo dadanas ng great tribulation, ng matinding hirap. Kung gusto niyo malaman kung anong mangyayari sa mga maiiwan sa tribulation, pwede niyo basahin yung Revelation chapter 6 to chapter 18. Pero balik po tayo dito sa ating pag-aaral. Dito sa rapture. Dito po sa ating text. Ang question po natin ngayon, ano ba yung purpose ni Apostle Paul? Bakit niya isinulat o bakit niya itinapik itong rapture sa mga taga-Thessalonica? At masasagot niya ng verse 13. Sabi dito, basahin ko sa Tagalog. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Etong church ng Thessalonica, batang-bata pa po ito. Kaya nga kung mapapansin nyo sa sulat ni Apostle Paul, wala siya masyadong problema na binanggit dito. Hindi katulad ng church sa Galatia, di ba, sa Corinthians. Ang Thessalonica iba. Sa dahil ang church na ito ay batang-bata pa, ang problema lang, marami silang katuruan na hindi pa klaro sa kanila. Kaya, ito yung purpose ni Paul kung bakit sila sinulatan. Kasi ang mga taga-church ng Thessalonica, nagdadalang hati sila. Sige yung kanilang pag-iyak o kanilang kalungkutan. Dahil ang pinoproblema nila ay paano yung mga Kristiyano na namatay na nauna nang namatay sa kanila, sila ba ay, kasi alam nila yung event na rapture, sila kaya ay makaka-join or mamimiss nila yung rapture? Dahil nauna na sila. Doon sila nalulungkot. Nagdadalang hati sila. Grabe yung kanilang dalang hati, no? Tayo, dalang hati natin, wala tayong pera, di ba? Sa kanila, dalang hati nila, scatological. At doon sila nalulungkot kasi
Para sa kanila, talaga naman para sa isang Kristiyano dapat, napakahalaga ng pagdating ng Panginoon. At pinoproblema nila, nalulungkot sila, sabi nga dito, di ba? Nagdadalamhati, tulad ng mga taong walang pag-asa. Kumbaga nawawalan sila ng pag-asa, nangihina yung kanilang kalooban kasi iniisip nila, paano yung mga kamag-anak namin na namatay na, tapos hindi pa dumadating si Lord. Pag dumating, baka ma-miss nila, doon sila nalulungkot. At yun ang purpose ni Paul kung bakit sila sinulatan. Kaya dito, sa ating talata, kinlaro ni Apostle Paul ang topic na ito, sa ganon, mag-comfort sila at magkaroon sila ng pag-asa. So, naalala ko noon, nung bago pa lang akong mananampalataya, kapag rapture ang pinag-uusapan, parang laging takot ang mga mananampalataya. Naalala ko pag may mga, kasi nung ako ay bago pa lang sa faith, umatin ako sa mga ibang mga churches, youth activity nila at youth fellowship nila. Tapos pag ang topic ay rapture, laging kinakabahan. Ganyan. Laging takot yung mga mananampalataya. Pero sa katotohanan, sinulatan ni Apostle Paul yung mga taga-Thessalonica at ang topic rapture para makomfort sila, hindi para matakot. Nakikits nyo? Ay, di ba? Takot tayo pag rapture ang pinag-usapan. Pero ito yung pinantapit ni Paul sa mga mananampalataya doon sa Thessalonica para sila ay makomfort. Pero sa katotohanan, mga kapatid, kung ikaw ay totoong mananampalataya, yes, very comforting ito. Siyempre, sino ba bang hindi makukomfort? Makakasama mo ang Panginoon. Di ba? Pero, very shocking ito sa mga hindi mananampalataya. Sa mga mananampalataya na hindi sila sigurado. Sa mga mananampalataya na hindi pa sure 100% ako sila ay mamatay. Ligtas sila. Nakakatakot para sa kanila. Pero sa katotohanan, sa mga totoong mananampalataya, very comforting ito. Pero kung hindi ka mananampalataya, nakakatakot ito. Dahil maiiwan ka saan? Sa rapture at dadanas ka ng great tribulation. Katulad sinabi ko kanina, kung gusto nyo malaman kung anong mangyayari sa inyo, kapag kayo ay naiwan sa great tribulation, basahin nyo yung Revelation 6, chapter 6 to chapter 18. At once again, yun ang rason kung bakit tinapik ni Apostle Paul itong rapture sa mga taga-Thessalonica. At siguro, may gusto pa akong iklaro dito. Dito sa verse 13. Dito po kasi sa verse 13, kapag binasa nyo sa English, Thessalonica chapter 4 verse 13, sabi dito, basahin ko sa NASB. But we do not want you to be uninformed, brethren, about those who are asleep, so that you will not grieve as do the rest who have no hope. So, gusto kong i-clarify dito yung word na asleep or sleep. May mga mananampalataya kasi, maging mga pastor, may mga na-encounter ako na naniniwala sa katuruan na soul sleep. Ano ba yung sinasabi ng katuruan na yun? Ang sabi doon, ang mga taong naniniwala sa soul sleep, eto daw yung ang mangyayari daw sa mga taong namatay ay matutulog lang. Yung kanilang kaluluwa ay matutulog lang. Hanggang saan? Hanggang sa dumating ang Panginoon. Yun ang paniniwala nila. Sa katotohanan, hindi po yun biblical. Why? Sabi di ba sa Hebreo 9:27, itinakda sa isang tao na minsan ay mamatay, pagkatapos ito, paghukom. So pag namatay ang isang tao, anong next na mangyayari sa kanya? Huhusgahan. Hindi sinabi na
matutulog ka. Hindi Sabi, kapag namatay ang isang tao, immediate merong judgment ng Diyos. Hindi immediate sleep. Okay? Kaya hindi po totoo yun. Kapag namatay ang isang tao, huhusga na siya ng Diyos. At alam naman, napag-aralan naman natin yung mga nag-aaral dyan na kay Doc Nicky. Kapag namatay ang isang taong mananampalataya, immediately, di ba, may judgment na sa kanya. Kapag siya ay mananampalataya, saan siya pupunta? Sa paraiso, sa paradise. Yun ay temporary lang na heaven. Makikita natin yun sa Luke 23:43 and 2 Corinthians 12:4. Kapag namatay yung believers. Pag namatay naman, ang isang hindi mananampalataya, pupunta siya sa kung tawagin natin ay Hades. Ito ay temporary lang din na hell. Makikita naman natin yung sa Revelation chapter 1 verse 18 saka sa 20 verse 13 to 14. At itong dalawa na ito, makikita natin sa parable ni Christ, sa parable of the rich man and Lazarus, di ba? Makikita natin dun yung bosom of Abraham or yung paradise and then yung Hades or yung Hades na hindi pa totally hell pero permanent place siya para sa mga taong hindi mananampalataya. Dahil sabi sa Revelation, yung Hades ay itatapon saan? Sa lake of fire. Okay? So, pag namatay yung isang tao, matutulog ba siya? No, hindi. Sabi sa Bible, nasa immediate presence na siya ng Diyos kapag siya ay believer sa paradise, at kapag siya ay hindi believer, sa immediate immediate judgment siya, at doon sa temporary place for hell. Pero balik tayo sa text natin. Pastor Art, kung hindi totoo ang soul sleep, ano yung ibig sabihin ni Paul dito sa verse 13? Di ba? Sorry. So, sabi ni Paul dito, verse 13, sinabi niya na those who are asleep. Pastor Art, kung hindi totoo ang soul sleep, ano yung ibig sabihin ni Paul dito? Mga kapatid, ang mga Hudyo, ang word na sleep, ginagamit nila yon as euphemism. For those who are people na patay na. Ano ba ibig sabihin ng euphemism? Pag sinabi euphemism, ito yung yung mga pagpapagaan sa isang word. Yung medyo mabigat na word, medyo pinapagaan natin, medyo pinapapormal. Sa ating mga Pilipino, di ba, meron din tayong mga euphemism. Di ba, pag magnanakaw, hindi natin sinasabi na magnanakaw. Instead, ang sinasabi natin, malikot ang kamay. Tama? Alam na natin yun, di ba? Pero pag tin-translate mo yun, yung malikot ang kamay, binaba mo sa English, di ba? Anong English nun? Naughty hands. So, ang sleep ay euphemism ng mga Hudyo para sa mga taong namatay na. At meron din tayong euphemism para sa taong mga namatay na, di ba? Imbis na namatay o patay, ang sinasabi natin, sumakabilang buhay na siya. Di ba? Mas gumagaan ng ang word, di ba? Mas nagiging medyo formal. At ang mga Hudyo, marami silang mga euphemism, especially sa mga sexual term nila. Imbis na rectang word ang binamagit nila, euphemism ang binamagit. So, I hope nakaroon na sa atin. Pag sinabing soul sleep, ito yung word ng mga Hudyo para sa mga taong namatay na. Hindi ito literal na natutulog, okay? Kapag namatay ka, hindi literal na natutulog. Kundi pag namatay ka, patay ka. At may immediate judgment sa iyo ang Diyos. At dito po tayo sa verse 14. Verse 14, sabi dito, dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhay ng Diyos ang lahat
ng namatay na sumasampalataya kay Jesus upang isama sa Kanya. So, mga kapatid, dito sa talata na ito, binanggit ni Apostle Paul yung foundation ng katuruan ng rapture. Ano nga ba yung foundation ng katuruan ng rapture? Una, binanggit niya dito, batayan ng katuruan ng rapture. Unang bagay, death and resurrection of Christ. Sabi niya dito, dahil naniniwala tayo, dahil si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhay ng Diyos sa lahat ng mga namatay at sumasampalataya. So, ang batayan ng rapture, unang bagay, death and resurrection of Christ. Wow. Ang bigat na nun, di ba? Actually, verse 14 pa lang di ba? Dapat sold out na tayo na ang batayan ng rapture, death and resurrection of Christ. Sobrang bigat na yun, nabatayan. Pero hindi pa natapos niya si Apostle Paul. Sabi niya dito sa verse 15a, ito ang katuruan ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Stop muna tayo dyan. Pangalawang batayan na katuruan ng rapture. Una, death and resurrection of Christ. Pangalawang batayan, ng katuruan ng rapture. Katuruan nito ni Kristo. Sabi dito ito ang katuruan ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. So ang rapture, ine-explain dito ni Paul na hindi niya to invento. Okay? Dito ini-establish ni Paul na ang rapture galing sa Panginoon. Katuruan ng Panginoon. Hindi niya in-engineer, hindi niya inimbento. Hindi niya nilikha ang katuruan na ito. Kundi ang katuruan na ito ay mismo mula sa Panginoon. Pero bagamat ang mga susunod na phrase na binabanggit niya patungkol sa rapture ay hindi natin makikita sa 4 Gospels. Yung mga susunod na phrases dito sa verse 15, wala tayong makikita na cross-reference saan? Sa 4 na gospel. At totoo yun. Pero, Pastor, bakit gano'n? Kala ko ba, sabi ni Apostle Paul, na ang katuruan na ito, na itong rapture na ito ay turo ng Panginoon. Katuruan ng Panginoon. Pero wala tayong makikita sa 4 gospel. Bakit? Actually, wala namang problema doon. Then, most of the time, si Apostle Paul, marami naman siyang binabanggit na sinabi ng Panginoon na hindi natin makikita saan sa 4 Gospel. At hindi naman lahat talaga ng katuruan ng Panginoon na lumabas sa bibig ni Jesus ay na-record nila Matthew, Mark, Luke, and John. Tama? Katingin nyo ba? Sabi nga diba sabi ni Apostle John, kung isusulat namin lahat ng katuruan ni Kristo, hindi magkakasya sa lahat ng libro sa buong mundo. So, wala nang problema doon kung hindi nasulat nila Matthew, Mark, Luke, and John, etong mga reference na binabanggit ni Apostle Paul. Then, isa sa mga example na gusto kong i-share sa inyo, yung sinabi ni Apostle, ni Paul, alam ko pamilyar kayo dito, madalas to sa giving. Sabi doon, Acts chapter 20 verse 35, remember that the word of Jesus is better than to give than to receive. Ano sabi doon ni Apostle Paul sa Acts chapter 20 verse 35? Remember the word of Jesus. It is better to give than to receive. But this actually phrase and verse ay wala tayong makikita na na reference sa 4 Gospel. Wala yun. Yung it's better to give than to receive, may mababasa pa sa 4 Gospel? Wala. Pero we take that as the word of Christ. Bakit? Sinabi niyo ni Paul. Pero tanong, saan nakuha ni Apostle Paul itong katuruan na ito? You can say na mismong si Jesus ang nagturo sa kanya. Diba? Dahil doon sa Arab, diba, disciple siya ni Christ personally. And we can also say na pwedeng binanggit sa kanya ito ng mga New Testament prophet. Kasi during the time of Paul, sa Acts, di ba may mga propeta tayong mababasa. So, unang bagay, batayan ng
rapture, una, death and resurrection of Christ. Second, it is the word of Christ. And then baba tayo, verse 15b. Basahin ko po. Tayong mga nabubuhay pa, tayong mga natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Ulitin ko. Tayong mga nabubuhay pa, tayong mga natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. So, dalawang katotohanan na gusto kong ibahagi sa talata na ito. Unang bagay, makikita natin dito sa verse 15b, yung paggamit ni Apostle Paul ng first person plural, na we. Sabi niya doon sa English that those who are alive, sa Tagalog, tayong mga natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon. So ano naman ang mapapansin natin dito? Mapapansin natin dito na maging si Apostle Paul, ine-expect nila na darating ang Panginoong Hesukristo during their time. Okay? But imagine, ang sulat na ito, 2,000 years ago pa. Pero, bagamat 2,000 taon nang nakakalipas ito, ina-expect nila na sa panahon nila, darating na sino? Si Christ. Kumbaga, ang term namin dito, sila Apostle Paul, yung mga mananampalataya ng ancient time, sila ay eschatological mindset. Meron silang eschatological mindset. Na lagi nilang iniisip, bagamat nung ancient time pa sila, na darating na si Lord. Malapit na tumalis. Yun ang madalas na na nirerema nila sa kanilang isipan. Malapit na tumalis si Lord. Kumbaga yung kanilang thinking, eschatological. Sa future sila nakatingin agad. Malapit na dumating si Lord. Ganun sila mag-isip. At alam niyo po ba, ang mga mananampalataya na masisipag sa paglilingkod at sa pagbabahagi ng gospel, ito yung mga taong merong eschatological mindset. Dahil lagi nilang iniisip, dapat na si Lord. Kailangan na akong mag-share ng gospel. Diba kapag binabanggit ni Pastor Bear kanina, kailangan mo huling binanggit. O kailangan mo huling share ang gospel. Ang mga mananampalataya na may eschatological mindset, sila yung mga ganado lagi na mag-share ng word of God. Maglingkod sa Panginoon. Yung iba, matagal pang darating sa Lord, saka na ako maglilingkod. Tagal pa naman yun Bilang mabuting mananampalataya, dapat, hindi gano'n yung kaisipan natin yun. Maling-mali yung gano'ng kaisipan. Katulad sinabi ko kanina, imagine 2,000 years ago pa, ang mind nila Apostle Paul, darating na si Christ during their time. Yun ang ina-expect nila. Kaya nga nalulungkot yung mga taga-Thessalonica, di ba? Kasi malapit na dumating si Lord. Yung mga naunang namatay, paano na yun? Kaya nga dapat bilang isang mananampalataya, ang ating kaisipan lagi ay malapit na dumating si Lord. Kasi kung malapit na dumating si Lord, maglilingkod at maglilingkod ka, di ba? Huwag dapat yung matagal pa dumating si Lord. Parang sa mga estudyante lang yan, di ba? Pag 1 to 2 days na lang yung deadline, di ba? Harapos na sa paggawa ng, di ba, ng mga schoolwork siya, no? Pero pag mga 2 to 3 weeks pa, saan ako lang gagawin yan? Matagal pa naman Di ba? Magne-Netflix muna ako, di ba? Mag-K-drama muna ako. Pero pag mga 2 araw na lang, di ba? Papaalam na sa nanay, meron kami overnight sa classmate namin. Di ba? Kasi malapit na yung deadline, pero nakaraan pa naman binigay yun. Di ba na lang kung may mga project naman talaga na binigay agad tapos malapit na yung deadline. Pero, ang gusto ko sabihin, bilang isang mananampalataya, dapat ang nasa isip natin, malapit na yung deadline. Diba? Malapit na dumating si Lord. Kaya maglilingkod na ako. Huwag mo na ayahay. Ako pag dumating si Lord at naabutan ka na ayahay ka. Pangalawang bagay na makikita na dito sa verse nito. Sabi ni Paul, mauunang buhay ng Panginoon ang mga naunang pumanaw na. Kasi di ba,
Akala ng mga saints sa mga taga-Thessalonica, may iwan yung mga yung mga naunang namatay. Kasi nauna na sila, may iwan sila. Pero ang hindi nila alam, hindi pala mauuna ang mga nabubuhay, kundi ang mauuna na muling bubuhay yung mga naunang namatay. Okay? Kaya nga very comforting para sa kanila ito. In-expect nila may iwan o kaya mamimiss. Pero ang hindi nila alam, sila pa pala yung mauuna. Kaya very comforting itong message na ito sa mga taga-Thessalonica. And ngayon naman, sa verses 16 to 17, makikita natin yung scene kapag ang rapture ay dumating na. Basahin ko ba? Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. So, stop muna tayo. Basahin ko lang ulit yung verse 16a. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos, ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trumpeta ng Diyos. So, unang bagay na makikita nandito, kapag dumating ang rapture, merong malakas na tunog. There's a loud sound. Sabay-sabay po kasi ito eh. Ano yung sabay-sabay na yun? Una, yung command voice ng Diyos. Second, yung voice ng ng archangel. Actually, sa Bible, hindi naman natin, walang binabanggit na mga ranking about sa angels. But, merong binigyan ng pangalan sa aklat ng Jude, si Michael, na siyang archangel. Okay. At siya lang yon. Walang ibang binanggit. Pero hindi natin alam kung meron pang ibang archangel. Pero sa Jude, yun lang ang makikita natin title sa Bible. Sabay-sabay po yun, voice command ng Diyos kasama ng boses ng archangel. And pangatlo, sound of the trumpet of God. Actually mga kapatid, etong sound of the trumpet, hindi ito judgment. Kasi may mababasa rin tayo sa Biblia na sound of trumpet na ang tinutukoy judgment. But dito sa ating text, it speak about deliverance of God. Makikita natin yun. Same ito na makikita natin sa Exodus chapter 19 verse 16 to 19 rather. At yun ang unang pangyayari. Merong malakas na na tunog. Kapag dumating ang rapture. And then second, 16b, basahin ko po. Sabi doon, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ito na. Second, Christ will descend from heaven. At ang rapture na ito, hindi ito yung touchdown. Hindi pa ito Hindi pa ito second coming. Ang rapture, si Christ dumating, pero nasa alapa. Hindi pa touchdown. And then 16c. Ang mga mananampalataya na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. So, katulad ng binanggit ko kanina. Kung saan, etong mga naunang namatay na, magkakaroon na sila ng ng resurrected body. Kumbaga yung soul nila na nasa presence ni God ay mamimit na kanilang katawan. Paano po, Pastor Art? Makapag-anak namin kung diba? Meron kami kamag-anak, chinap-chat, gano'n. Paano yan? Wala nang problema sa Diyos yun, di ba? Di ba, out of nothing nga, you can create, di ba? So, paano pa kaya yung bigyan ka o yung kahit yung pulbos na, di ba, yun naman kasi ang cycle pag nasa mundo ka. Paikot-ikot na yung pag namatay ka, kakainin ng di ba, kakainin ng lupa yung katawan mo, tapos yung lupa, yung alaman, kukuha ng sustansya saan? Sa lupa, tapos yung halaman kakainin ng ng hayop, tapos yung hayop kakainin ng diba? Kaya walang problema kay Lord yun kung nasaan mang parte ng mundo yung katawan mo, muli niyang bubuhayin yun, okay?
At gaano katagal yung pangyayari na yon? Sabi dito sa 1 Corinthians, kuha lang ako ng verse, sa 1 Corinthians chapter 15, verse 52. Sabi dito, in a moment, in the twinkling of an eye. Oh, ganun kabilis. Diba? Alam ko, pinakamabilis na masa sa katawan ng tao yung kanyang pilit mata, diba? Napakabilis. Ganun kabilis. Diba? Ganun kabilis sa mga pangyayari na yun. And next, verse 17, pagkatapos, tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay. Okay? Tayo naman na nabubuhay, tayo yung ira-rapture. Okay? Ito na yung word na rapture. Tayo na yung ikokot ng Panginoon. Tayo na yung dadagitin ng Diyos. Hindi dadagitin ng hindi dadagitin ng mga naunang namatay na kasi muli silang bubuhay. Tayo ang kukuhanin biglaan ng ng Panginoon. Okay? At mga kapatid, dito na, katulad ng sinabi ko kanina, di ba ang rapture, di ba, si Lord dumating, pero nasaan? Nasa alapaap. Kasi sabi ng iba, sa rapture, yun na rin yung second coming. Ibig sabihin, bababa na rin siya. Paano yung sinabi dito? Di ba, pagkatapos, tayo namang buhay pa, at natitira ay titipunin sa alapaap at kasabay kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa ipapawid. Kung ang rapture ay yun na din yung second coming at bumaba na si Christ, bakit sabi dito, di ba? Pupunta pa tayo sa Tama? Nagigits nyo? Hindi nagkasalisin. Tama? Kasi yung iba naniniwala na ang rapture, bababa na si Christ. Bakit sabi dito? Di ba? Upang salubungin ang Panginoon sa ipapawid. Kaya ang rapture, hindi pa ito yung touchdown. Okay? Ito yung si Lord, nasa air lang at sasalubungin natin. Okay? Together with with the other saints na naunang namatay na. At yun ang panglima, di ba? Meeting the Lord in the air and be with Him forever. And dito na tayo sa last verse. Praise God, last verse na tayo. Sino yung susunod na preacher? Mamumblema ng sa review lang. Medyo masakit lang sa ulo yung topic na ito. Kaya iba, amin na lang Amin na lang tayo. Bakit mamumblema pa tayo sa eschatology? Wala nang literal. May nakausap kasi ako mga pastor. Matatalino sila makausap. Pero sabi ko, pastor, bakit kayo amin? Ayoko ng problema Kasi kapag pre-meal ka, pag sinabi pre-meal, literal 1,000 years. Dating si God. Meron akong nakausap, katulad sinabi ko kanina. Ayaw na nilang maniwala sa pre-meal dahil namumroblema sila sa sa pagkasunod-sunod sa chronological. Kung amin, there's no literal 1,000 years. Walang problema. Ganun po ba? So hindi tayo nagiging faithful sa word of God. Sayang naman yung mga dami binanggit ng Diyos patungkol sa eschatology. Di ba? Tapos hindi natin naaralin. And then, verse 18. Dito na tayo sa application. Kaya nga, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa magitan ng mga aral na ito. Wow. Sa mga mananampalataya na nanghihina. Diba? Kapag ang isang mananampalataya tagtag ng problema, diba? Alalahanin. Tapos, ang iniisip niya naman parang dito na lang yung mundo ko, dito mo dito, ang dami kong problema, ang daming gumugulo sa isip ko. Ito yung magandang i-share. Bakit? Mananampalataya ka. Makakasama mo ang Diyos. Wait ka lang. Very comforting, di ba? Sino hindi makukomfort doon? Na malapit na dumating si Lord at makakasama mo si Lord. Diba? Hindi ka
ka ba makukungkot, no? Kaya huwag kang mawala ng pag-asa. Katulad sa natin ang puso ko. Sa ating conclusion, the most encouraging message for a Christian is the message of rapture in the second coming. So you must teach it and you must study it. Tayo po tayo lahat mga tayo na. Amin nakilang Diyos na makapangyarihan sa Lord, salamat sa aral na ito. Salamat sa pagkakataon na nagkrema muli sa amin, Panginoon, ang muli mong pagdating. Dalangin namin, Panginoon, na kaawaan niyo kami, tulungan niyo kami. At many times kami ay nagdadalamhati, nalulungkot kami, dala ng mga alalahanin sa mundo ito. Dalangin namin, Panginoon, na ang mensahe nito ay magsilbing kalakasan ng aming kaluluwa, aming kalooban, Panginoon, na isang katotohanan na darating ang panahon na makakasama namin. Makakasama namin ang Diyos ng mga Diyos, ang Hari ng mga Hari, Panginoon. Kaya maraming salamat sa araw na ito. Sa Panginoon Jesus. Amen. Amen. Glory to God.